Umabot daw sa 17 milyon na ang kaso ng overvoting o sumobrang boto, partikular sa pagkasenador nitong eleksyon. Pero sabi ng COMELEC, walang hindi pangkaraniwan dito. Magbabalita, Simon Gualvez. 17 milyon. Ganyan daw karami ang overvotes o sumobrang boto sa pagkasenador sa karatapos lamang na bilang Pilipino 2025. Mula ro ito sa 1.3 milyong botanteng nagkamali dahil lampas sa 12 ang naiboto nila sa pagkasenador. Halos 1 milyon naman ang nag-overvote sa party list position. Pagtitiyak ng COMELEC, hindi ito nakaapekto sa ibang posisyong binotohan. Noong 2022 po ang ating pong overvoting was almost 900,000 din. Minsan po kasi na-shade na, nagbago isip, inaglagay ng X. Kasi po nagbago isip, pero yun nga po touch move po kasi. Isa ang overvoting sa pinuna ng natalong senatorial candidates na inendorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya nananawagan sila ng manual recount. Sabi naman ng COMELEC, pwedeng gamiting ground ng overvoting oras na maghain ng reklamo sa Senate Electoral Tribunal. Para makita talaga kung yan ba'y smudge o talaga bang nagtuldok lang o talaga bang medyo nalagyan ng X kasi hindi po isinid. Pero nauna nang sinabi ng COMELEC na wala silang natanggap na reklamo na magkaibang lumabas sa ballot image kumpara sa election results nang isa-isa itong ipinakita sa mga presinto. Sa katunayan, mataas na grado pa nga ang ibibigay doon ng COMELEC sa naging election provider nito na Miru. Nasunod do kasi lahat ng hiling ng poll body para sa mga ginamit na automated counting machines o ACM. Kung ang binigyan ko ang commission ng 8.5, ibibigyan ko sila na lang ng 8. Sapagkat may mga expectations kami na hindi natin nakita ng gano'n. For example, bakit nag-reject yung mga balot ng mga makina ng 1-2 beses. Gayunman, nakatakda pa rin nilang isailalim ito sa re-evaluation. Pagilino ng COMELEC, hindi tulad ng mga nakaraang automated na halalan, maalalang lease o nirentahan lamang nila ngayon yung mga ginamit na nasa 110,000 na automated counting machines mula sa kumpanyang Meru. Ibig sabihin, hindi pa ito obligadong gagamitin uli sa darating na 2028 national elections. Sa ngayon, nagpapatuloy ang random manual audit sa karatapos lamang na eleksyon. 172 ballot boxes nang nabuksan mula sa napiling 762 clustered precincts. Kasabay niyan ay ang paghahanda ng COMELEC para sa Barangay at Sangguniang Kabataan election sa Disyembre. Bubuksan muli ang voter registration ng 10 araw mula sa huling linggo ng Hulyo hanggang unang linggo ng Agosto. Ang target, maka 1 milyong bagong rehistradong botante. Pero pagilino ng COMELEC, hindi kasama rito ang mga hahabol na boboto para sa kauna-unang BARM parliamentary elections. Sabi pa ng poll body, pwede raw mapospone ng barangay at SK elections kung magkakaroon lang ng batas na magpapato ng fixed term para sa kanila. Pwede mas pahabain, pwede mas paiksiin sa 3 taon. Pwede silang 7 years, pwede silang 1 year nga lang po eh. Kung gustuhin ng Kongreso. Automated counting machines pa rin na gawa ng Meru ang gagamitin para sa BARM parliamentary elections. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH.